Ang pinakaalagaan mong Philippine app is yung eGovPH app. Tapos, maliban doon, syempre, dapat ingatan natin yung roaming number natin at saka yung email address na pinang-register natin dito sa eGovPH app. Ang maganda kasi dito, pinagsasama-sama na niya lahat ng mga government agencies or institutions. And maliban doon, makikita natin yung mga iba't ibang mga valid IDs natin dito. So katulad yan, yung OWA, National ID, PRC, PhilHealth, NBI clearance, at iba pa, dito mo makikita sa loob ng eGovPH app. Sa panahon ngayon, since nagiging digital na tayo, lahat ng mga nakikita nating ID na to is considered valid ID. So basta mag-open ka lang ng isang valid ID, tapos itap mo lang yung enlarged ID at ipakita mo dun sa merchant, government or private institution. Tatanggapin nila to bilang valid ID mo. Ang maganda kasi dito sa eGovPH app, kahit na mawala yung cellphone mo, as long as may access ka dun sa mobile number, kung mawala yung mobile number mo, mag-request ka ng SIM replacement. Tapos, syempre, yung Gmail mo naman, huwag mo kakalimutan yung password. So, kahit na mawala yung cellphone mo, kung alam mo naman yung password mo, tapos makapag-request ka ng SIM replacement, hindi ka mawawalan ng access dun sa mga OTP, pati yung pag-access mo ng eGovPH account mo. Hindi ka tulad ng mga physical ID. Pag once na mawala yung physical IDs mo, let's say yung wallet, so marami kang physical ID doon. Pag nawala yon, iisa-isahin mo yung pagpunta doon sa mga branch para lang makakuha ka ulit ng physical ID doon sa, let's say sa bawat government agency na ina-applyan mo ulit ng physical ID, which is very hassle. Hindi ka tulad dito sa eGovPH app. Once na magkaroon ka ng access ulit sa email at saka number mo na nawala, pag login mo sa eGovPH app, andito ulit lahat yan. So, mas konti yung process para ma-recover lahat ng mga ID mo dito sa loob ng eGovPH app. Marami din akong OFW na nakikita na parang gusto nilang kumuha ng physical card. Katulad nitong sa nangyayari sa OWA e-card. Ang dami naghahanap na physical card ng OWA e-card. And para sa akin, hindi na kailangan kasi lumilitaw naman yan dito sa loob ng eGovPH account natin. Tapos, yung digital card na to, pwede rin naman natin i-present yan bilang valid ID pag nag-avail tayo ng mga OWA benefits o kaya yung mga promo na ino-offer ng OWA dun sa mga merchants bilang, let's say, mga discount dun sa gamot, mga ganyan. Pwede natin ipakita to para ma-avail natin yung discount na yun. And ang pagkakaalam ko, parang ang membership kasi natin ng OWA is 2 years lang. So, yung ipinila mo sa OWA branch, let's say sa OFW Lounge, yung kinuha mo na OWA e-card sa kanila is good for 2 years lang. Hindi ka tulad dito. Basta mag-renew ka lang ng membership, automatic mag-update na kagad yung OWA e-card mo dito. Hindi mo na kailangan pumila para lang makakuha ng ID kasi available na kagad siya dito sa loob ng eGovPH app. Pagdating nga pala dun sa, kunwari mag-apply ka ng mga bank accounts online, pagdating sa mga digital cards na to or digital IDs, itap mo lang yung enlarge, tapos ilipat mo sa ibang phone mo. Kung may extra kang phone, mas maganda para makapag-selfie ka kasama yung valid ID mo. Medyo kontrolin mo na lang yung brightness ng camera para makita ng malinaw yung valid ID na nakikita dun sa screen ng phone mo pagkasama mo sa selfie. Marami ko ng beses ginawa yun, katulad nung nag-verify ako ng identification ko sa GCash. So, pinasa ko lang siya sa isa pang phone, tapos nag-selfie ako ng ganyan. After a few days, tinanggap naman yung digital ID ko doon. Ang in-upload ko noon is yung national ID ko. So, kasama ko yung national ID sa ganyan. After a few days, verified na ulit. And syempre, hindi natatapos doon yung features ng eGovPH app. Yung paggawa ng e-travel, pag-check ng contributions mo sa pag-ibig, pati yung PhilHealth, yung Yakap program, which is na-content ko na yun para maka-avail ka ng up to 20,000 na worth of medicine. Ano pa? LTO application. Kung magre-renew ka ng license online, pwede mo rin gawin yan dito para hindi ka na pumunta dun sa LTO branch. Tapos, pero medyo hassle lang kasi kailangan mo pa rin magpa-medical nung nireview ko yung steps para makapag-renew ng Philippine license. Pero since ako naman kasi may Saudi license ako,
pag umuwi ako ng Pinas, hindi ko na kailangan mag-renew ng driver's license kasi valid din naman yung Saudi driver's license for 30 days or 60 days pag nasa Pinas. Tingin ko 30 days lang. Tapos ito naman, hindi ko pa na-check kung gumagana. Teka lang. Doon sa mga nagtatanong kung considered na ba akong OFW doon sa eGovPH app, hindi pa rin. Pero so far, nakapag-email na ako doon sa kanila. So, hintayin ko na lang yun. Siguro pwedeng matagal lang talaga yung process. Pero ako kasi sobrang taas nung pasensya ko. I'm willing to wait. Actually, kinalimutan ko na nga to. Hayaan ko na lang na dumating yung araw na mako-consider din ako na OFW dito sa loob ng eGovPH app. Pero kung tatanungin mo kung importante ba to, para sa akin hindi naman. Kasi may mga specific apps pa rin naman tayo na pwede natin ma-renew yung OWA membership, which is yung OWA mobile app. So, mas maganda doon mo na lang muna i-monitor. Mas importante kasi na active yung OWA membership natin. Doon sa loob ng OWA mobile app naman, ito lang yung kailangan natin mangyari sa OWA membership natin. Dapat active. Para in case na may mangyari sa ating masama, may matatanggap yung family natin sa Pinas na 100k pag natural death or 200,000 kung namatay tayo dahil sa aksidente. So malaking difference yun sa binayad lang natin sa OWA membership, which is 1,400 kumpara dun sa possible na matanggap na family natin sa Pinas pag may nangyari sa ating masama. Ako kasi doon lang ako nakatingin sa ganong benefits kasi kino-consider ko yung OWA bilang insurance. So, pagdating sa mga iba pang features, mga light features lang yon, mga light benefits, mas nakatuon ako na dapat active, if ever may mangyari sa akin masama, is dapat active yung membership ko para mag-qualify yung family ko sa pag-claim ng benefits na makukuha nila. Kasi once na hindi active yan, tapos yun yung time na may nangyari masama sa'yo, syempre hindi qualified yung family mo dun sa 100,000 or 200,000, depende sa klase ng aksidente mo.